Hi, I'm Justin Tolentino and this is my session plan. And for today, i-explain ko po ang aking session plan. Sa unang part po ng ating session plan, makikita po natin dito ang sector, qualification title, unit of competency, and ang ating module title po. First, saan natin makukuha ang sector? We can find sector in our TR or training regulations sa pinakataas or cover page ng TR. Processed food and beverages sector po ang na-assign sa akin. Next, where we can find qualification title. We can also find the qualification title sa baba lang ng sector. Ang qualification title ko is Food Processing NC1. Ang unit of competency ko is Assist in Quality Inspection. And makikita natin ito sa core competency ng TR, page 59 na may unit code PFB 751342. Ang module title naman, gagawin mo lang present participle form ang unahang word. Instead of assist, we can write assisting in quality inspection. Let's proceed naman po sa learning outcome. Nakuha po ito sa element, under pa din po sa TR. In my session plan po, I have 3 learning outcome, which are conduct preparatory activities, check raw materials and processed products and finished products. Lastly, conduct post-operation activities. In my introduction, makikita po ito sa baba ng unit code ng core competencies. Nakalagay po doon ay unit descriptor. We only have to do po is copy and paste po or pwede din po kayo magdagdag. Now, let's go on in our learning activities. Ito po yung mga activities na ipapagawa sa mga students. And now, I'll be explaining the LO1, which is conduct preparatory activities. We have 7 matrix na pwede natin gawin how to teach the topic that we will discuss. These are learning content, methods, presentation, practice, feedback, resources, and time. Let me discuss first po ang learning content. This learning content po ay makikita natin sa TR under the performance criteria. Given na po siya. Ilalagay na lang po natin siya sa learning content natin sa session plan. Ang ilalagay lamang po natin ay ang mga highlighted sentences. Proceed naman po tayo sa method na gagamitin natin. Sa akin po, ang ginamit kong method to teach this learning content are lecture, PPT, and self-check. Depende po ito sa inyo paano nyo ito ituturo. For the presentation naman po, the student must study the information sheet 1.1-1 in which sampling requirements are provided and viewing PowerPoint presentation. And saan ko nakuha ang 1.1-1? Yung unang 1 po ay ang unit of competency na assist in quality inspection. Next, point 1, nakuha ko naman po siya sa unang learning outcome which is conduct preparatory activities. And last, dash 1, makikita siya sa unang learning content natin sa sampling requirements. And now, proceed na tayo sa practice kung paano natin makikita kung may natutunan ba ang student. Sa practice ko po, I let them to answer the self-check 1.1-1 and ayan po ang gagamitin ko para makita if they understand the lesson. Pwede po tayo mag-demonstrate din if need ng demonstration or anything na may involve ang student. Sa feedback naman po, dito i-check natin if tama ba ang sagot nila sa self-check or pasok sa criteria ang ginawa nilang demonstration para din masabi natin ang mga need pa nila na i-improve sa next activities. For the resources, dito po naka-indicate yung mga ginamit natin such as laptop, PowerPoint presentation, or projector. Pwede rin po tayo maglagay dyan kung gumamit po tayo ng mga modular kagaya po ng books or anything po. Lastly, ang time. Ilang oras natin ito ituturo. Ang time po ay naka-indicate na po siya sa TR ko. Sa pinakadulo ng TR, page 101, sa nominal duration po. And at the end of this session plan, mayroong assessment plan. Naka-indicate dito ano ang mga ginamit na method to relay the lessons. Number 1 dito, written test. Second, demonstration with oral questioning. Third, written exam. And that's the end of my session plan. Thank you so much po for listening.